Hello, good morning mga kapatid, mga kaigsuunan. Ito naman si King Prince para sa Travel 369 at ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga beggars at mga homeless peoples sa buong Pilipinas. Ito po ay isang information lang na para malaman ng ating mga kababayan at sa mga foreigners, no? Kung marunong sila mag Tagalog o i-translate na lang nila ang info about beggars at mga homeless people sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyan po ay merong 4.5 million na homeless ang bansa natin, ano? So kasama na po dito yung mga street beggars, yung mga batang nagpapalimos, yung mga badyaw, mga ita, at yung mga tribes from northern Luzon. Minsan nakikita mo mga igorot, no? Nakikita mo na yung humihingi ng limos, no, sa streets. Ang estimated po na kita ng mga beggars ay sabi nila ay nasa 50 pesos hanggang 20 pesos. Pero umaabot yan hanggang 1,500 pesos. Depende po sa sipag ng mga nagpapalimos sa Metro Manila. Alam niyo po, sa 4.5 million na mga homeless people sa buong Pilipinas ay nasa 1 or 2/3 po ng population mga homeless ay nasa Metro Manila po. Karamihan po dito sa Metro Manila ay umuupa lang at ang iba ay nakatira sa mga squatters. So, estimated na sa 2 to 2.5 million po ang homeless dito sa Metro Manila. Of course, kasama po dito ang mga beggars, no? Mga street children na nagpapalimos. At ang sabi nga nila ay itong mga ibang beggars natin ay kasama po sa sindikato. May nakausap ako sa kaibigan dati na yung mga beggars ay papakalat ng mga sindikato sa buong states ng Metro Manila para magpalimos. Tapos may mga quota daw po sila, no? So kailangan nagsisipag sila kasi pag-uwi nila doon sa kanilang tirahan na hawak din ng mga sindikato ay pagagalitan sila at minsan ay hindi pinapakain ng maayos dahil nga konti lang ang nakuha nila sa kanilang pagpapalimos. So may mga quota po itong mga ito, no? Sindikato po ito. So sila, nakahouse sila doon sa isang lugar o parang bodega o bahay na hindi naman maayos. Hawak ng mga sindikato, doon sila natutulog, doon sila naliligo at doon sila kumakain, na dala rin naman nakita nila sa pagpalimos. So nung minsan may nakikita kong igorot doon sa may, dati kasi ako sa Kamuningo katira. Tuwing alas 8 ng gabi, pupunta siya doon sa Mercury Drug at pinapalitan yung kanyang mga barya ng buo. Nakikita ko po umabot po ng 1,500 hanggang 2,000 ang kanyang kita mula sa pagpalimos sa kalsada, no? Itong mga kapatid nating tribo mula sa Northern Luzon, no? Particularly ang mga, hindi ko lang kung igorot ba sila, pero mga igorot eh. Kasi yung mga badyaw na umaakyat dyan sa mga jeep, yun po ang kanilang hanap buhay, magpapalimos lang para mabuhay, no? So anyway, hindi ko po alam kung ano ang hakbang ng ating gobyerno para mawala ng ating mga beggars sa Pilipinas. Matagal na po nating problema itong mga ito. Ewan ko lang kung anong gagawin o hakbang ng gobyerno. Sa totoo lang, kung talagang seryoso ang gobyerno, marami po tayong mga nakatiwangwang na mga lupa o idle lands sa buong Pilipinas. Pwede po nilang kunin yung mga beggars, no? Sa Metro Manila at sa buong Pilipinas at bigyan po ng trabaho, magsasaka na lang sila para mabuhay at yung kanilang pulos o kita o harvest ay bebenta nila para sila mabubuhay kaysa nagpapalimos po sila sa kalsada, okay?
So anyway, yung nakaraan kong vlog ay meron daw topic about mga pulubi. So in the future vlogs ay mag-interview po ako ng mga beggars na nasa Metro Manila, no? At ating tanungin kung ano ang dahilan kung bakit sila ay naging beggars o ano ba kanilang motibo, background o kanilang tawag dito, yung kadahilanan bakit sila nagiging beggars. So hanggang dito na lang po muna mga kaibigan ang aking content about mga pulubi sa Metro Manila at sa buong Pilipinas at ating mga homeless people po sa buong Pilipinas. Sana ay may gagawing hakbang ang ating gobyerno kasi masakit po sa mata ng ating mga kababayan at ating mga bisita, mga dayuhan, no? Pag nakita nilang maraming nagpapalimos, minsan humingi sa kanila, masakit po sa mata. Sa totoo lang, mayaman ng Pilipinas sa agrikultura, sa ating karagatan, sa ating likas na kayamanan. Kaya napaka-imposible pong magkaroon tayo ng mga pulubi kung talagang seryoso ang ating gobyerno para mabago ang buhay o kabuhayan ng ating mga kababayan. Hanggang dito na lang, no? Si Prince po ito sa Travel 369. Lagi kayo manood sa aking vlog. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.